Paano kung isang araw biglang mawala ang iyong paningin? Nawalan ka ng liwanag at pag-asa at dumating sa puntong gusto mo nang wakasan ang iyong buhay, pero dumating ang isang babae na handa ka tanggapin at mahalin. Babaeng nagbigay ng liwanag kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Kahit na umabot pa sa punto ng hanggang kamatayan. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Izumoto Shinji, bagamat karaniwang tinatawag lang siya ng mga tao na sensei. Isa siyang manga artist. Nakikita natin siyang lubos na nakatutok sa kanyang workspace, na puno ng mga nakakalat na papel. Mukhang pagod na pagod ang mga mata niya, pero hindi tumitigil ang mga kamay niya sa pagguhit, desperadong nakikipagkarera sa nalalapit na deadline. Bigla siyang tinawagan ng katrabaho niyang si Saori. May bahid ng tunay na pag-aalala ang boses nito, sinasaway siya at tinatanong kung bakit niya pa rin pinipilit ang sarili hanggang gabi. Isang pagod na ngiti lang ang ibinigay ni Sensei, sabay sabing kailangan niyang abutin ang deadline na ito. Total, ang pagiging isang sikat na mangaka ang panghabang buhay niyang pangarap, at handa siyang magtrabaho ng husto hanggang sa matupad niya ito. Alam na alam ni Saori ang mas asama niyang gawi. Si Sensei ay isang labis na workaholic, na literal na nagtatrabaho ng hindi alam kung kailan titigil. Sa tuwing magpupuyat siya, umiinom siya ng mga energy drink na para bang mahika nitong mapapalitan ang kanyang matinding kakulangan sa tulog at pahinga. Dahil sa labis na pag-aalala, binalaan siya ni Saori na itigil ang pagpupursage sa kanyang katawan sa ganitong paraan. Pero mahinang tumawa lang si Sensei, inalis ang kanyang mga alalahanin gamit ang nakasanayan nitong moto. Sa wakas ay makakatulog na rin siya kapag natapos na ang kabanatang ito. Ang nakakasakit ng pusong katotohanan ay madalas siyang dumaranas ng matinding sakit ng ulo, ngunit para sa kanya, isa lamang itong normal na sakripisyo. Ang sakit na kailangan niyang tiisin para makamit ang kanyang pangarap. Sa tuwing tumatama ang matinding sakit, lumulunok lang siya ng ilang painkiller, naghihintay na mawala ang pintig ng puson, at babalik agad sa trabaho na parang walang nangyari. Ang kanyang manga, na pinamagatang Only for You, ay hindi lang sikat ngayon. Nag-iiwan ito ng malalim at nagtatagal na marka sa puso ng mga mambabasa nito. Isa sa mga pinakatanyag nitong CPI, kapag ang buhay ay masakit, ngumiti ka lang. Sa ibang lugar, makikita natin ang isang magandang dalaga na tahimik na nagbabasa ng manga ni Sensei. Ang pangalan niya ay Habiki. Siya ay bingi at pipi, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang paaralan ng mga bata. Para kay Habiki, ang manga ni Sensei ay higit pa sa isang kwento lamang. Para siyang isang matalik na kaibigan at tanglaw ng pag-asa sa tahimik niyang mundo. Ang pangunahing tauhan ay perpektong sumasalamin sa nararamdaman ni Habiki. Isang taong maraming pisikal na kapintasan at limitasyon, ngunit patuloy pa ring umaasang patuloy na mabuhay. Isang hapon, habang nagpapahinga sa isang bangko matapos panoorin ang mga batang naglalaro, tinanong siya ng kaibigan ni Habiki ng isang sensitibong tanong. Bakit bihira na siyang dumalo sa kanyang mga sesyon ng speech therapy nitong mga nakaraang araw? Malungkot na tumingin si Habiki sa ibaba at sumagot gamit ang sign language. Ano ang saysay ng pag-aaral na magsalita kung hindi ko man lang marinig ang sarili kong boses? Simpleng sagot lang, ngunit nagpapakita ito ng matinding kawalan ng kapanatagan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nahihiya si Habiki na magsalita, takot na baka magmukha lang siyang awkward at wasak. Samantala, patuloy na sumisikat ang manga ni Sensei dahil ang kanyang mga sulatin ay tunay na nakakaantig sa puso ng maraming tao, kaya naman naging matagumpay ito online, at nanguna sa iba't ibang digital reading platforms. Hanggang isang araw, dumating ang isang malaking balita mula sa publisher. Nag-alok sila na iakma ang manga ni Sensei sa isang live-action na pelikula. Gayunpaman, may isang malaking kondisyon na tila napakabigat para kay Sensei na tanggapin. Para sa adaptasyon ng pelikula, hinihiling nila na ganap na baguhin ang wakas. Ang pangunahing tauhan, si Sumire, ay kailangang mamatay sa huli. Malamig na ikinakatwiran ng punong tagapaglathala na ang isang trahedya ay magmamanipula sa emosyon ng mga manunood at magpapalawak ng pang-akit sa merkado. Ang kalungkutan ay nakakabenta, aniya. Tinutokso rin niya si Sensei,
Ipinapaalala rito ang napakalaking halaga ng perang kikitain niya kung ipalalabas na ang pelikula. Ngunit sa sandaling iyon, hindi makasagot ng diretsyo si Sensei. Nagbigay lamang siya ng isang mahina at nag-aalangan ng ngiti, malalim ang agam-agam at atubiling patayin ang kanyang minamahal na karakter para lamang sa isang trahedya. Nang gabing iyon, tinalakay ni Sensei kay Saori ang alok na pelikula, ngunit agad itong tinanggihan ni Saori. Malinaw niyang naaalala na noong unang sinimulan ni Sensei ang manga na ito, ang pangunahing layunin niya ay gawin itong tanglaw ng pag-asa para sa mga taong nahihirapan sa totoong mundo. Kung ang pangunahing tauhan, si Sumire, ay mamatay sa huli, maaaring tuluyang mawalan ng gana ang mga mambabasa na mabuhay muli. At hindi iyon kailanman ang intensyon ni Sensei. Wasak na wasak ang puso ni Sensei. Ayaw niyang nakawin ang pag-asa ng kanyang mga mambabasa. Ngunit sa kabilang banda, kailangan niyang maging makatotohanan. Tumatanda na siya, at ang pagiging mangaka ay hindi naman talaga nagpayaman sa kanya. Ang mas malala pa, siya lang ang nag-iisang bumubuhay sa kanyang pamilya at kailangan niyang bayaran ang pangangalaga sa kanyang may sakit na lola. Sa wakas, sinubukan ni Sensei na kumbansihin si Saori na ito ay isang malupit ngunit kinakailangang katotohanan na kailangan niyang harapin. Tiniyak niya rito na sa hinaharap, maaari siyang lumikha ng mga bagong kwento upang maibalik ang kanilang pag-asa sa mga tao. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, pumasok ang lola ni Sensei. Pabiro niyang inakusahan si Saori na kasintahan ni Sensei, tinutokso na malapit na silang magpakasal at iiwan na lang siya. Nang marinig ito, nagbahagi na lang silang dalawa ng isang alang-alang ngiti, alam nilang ang kanilang relasyon ay puro propesyonal lamang. Pagkatapos ay malumanay siyang pinayuhan ng kanyang lola na maghanap ng matatag at tradisyonal na trabaho sa halip na maging isang nagugutom na artista. Pero para kay Sensei, ang pagguhit at pagsusulat ay hindi lamang basta trabaho. Ito ang mismong hininga sa kanyang mga baga. Hindi niya maisip ang isang araw nang hindi lumilikha ng kwento, nang walang hawak na panulat at papel. Kahit na ang kanyang buhay ay isang patuloy na pakikibaka, ang kanyang lubos na pagmamahal sa kanyang sining ay siyang dahilan kung bakit imposibleng sumuko. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala pa rin siya na makakamit niya ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na mangaka. Kinabukasan ng gabi, si Hibiki ay mukhang labis na nalungkot habang binabasa niya ang pinakabagong kabanata ng Only for You. Binanggit sa kwento ang isang piyesa ng piano na tinatawag na Tromire. Kahit na siya ay ganap na bingi at hindi makarinig ng kahit isang nota, binuksan ni Hibiki ang kanta sa pinakamalakas na volume. Sinubukan niyang damhin ang bawat vibration, bawat hilaw na emosyon ng himig na bumubuhos mula sa speaker. Sa kanyang tahimik na mundo, sinisipsap niya ang lahat ng kalungkutan at kagandahang nais iparating ni Sensei sa pamamagitan ng kanyang sining. Sa eksaktong sandaling iyon, sa sarili niyang tahanan, muling gumigising si Sensei para tapusin ang kanyang kabanata. Kumakabog ang kanyang ulo sa matinding sakit, na pinipilit siyang uminom ng mga painkiller at uminom ng energy drink para lang labanan ang kanyang lumalalang pagkapagod. Ngunit biglang, may kakaibang naramdaman. Nang inig ng husto ang kanyang mga kamay, nanigas ang kanyang katawan, at nanlabo ang kanyang paningin. Pilit niyang sinusubukang mag-focus, ngunit umiikot ang paligid. Pagkalipas ng isang segundo, bumagsak siya sa kanyang mesa, tuluyang nawalan ng malay. Agad na isinugod si Sensei sa ospital. Pagkatapos ng serye ng mesensinang pagsusuri, na-diagnose siya ng doktor na may acute glaucoma, isang sakit sa mata na maaaring humantong sa permanenteng pagkabulag. Nang marinig ito, nawalan ng masabi si Sensei. Nakatitig siya ng blanko sa mga ilaw ng ospital, na nagsisimula ng magmukhang malabo at pangit. Gamit ang mahina at nanginginig na boses, tinanong niya ang doktor kung may posibilidad pa bang gumaling. Dahan-daang humiling ang doktor, inihahatid ang mapaminsalang katotohanan. Napakaliit ng kanyang tsansa, at sa lalong madaling panahon, tuluyan nang mawawala ang paningin ni Sensei. Dahil sa labis na pagkadismaya sa hatol, ikinulong ni Sensei ang sarili sa kanyang silid, tumangging sabihin kahit kanino. Nang tawagan siya ni Saori nang walang katiyakan, tinatanong kung bakit bigla siyang nawala, walang ibinigay na tunay na paliwanag si Sensei. Sinabi lang niya rito na hindi na siya maaaring maging mangaka at pinayuhan itong maghanap ng ibang trabaho. Ang masaklap na katotohanan ay ayaw niyang sabihin kay Saori dahil ayaw niyang maging pabigat na humihila sa kanya pababa para alagaan ang isang bulag. Di nagtagal, nag-post si Sensei ng opisyal na anunsyo na ang Only for You ay pansamantalang mawawala.
Si Habiki, na masugid na sumubaybay sa kwento, ay labis na nagulat. Ilang araw lamang ang nakalipas, inanunsyo na ang manga ay magiging isang pelikula. Bakit bigla na lang itong huminto sa gitna? Isang umaga, pagkatapos magising si Sensei at maghugas ng mukha gaya ng dati, biglang nagdilim ang lahat. Sa isang iglap ay tuluyang nawala ang kanyang paningin. Pumasok ang matinding takot. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, nakarinig siya ng isang malakas na kalabog. Nahulog ang kanyang lola mula sa kanyang wheelchair. Walang pagdadalawang isip, sinubukan niyang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng tunog, ngunit natisod ang kanyang mga binti dahil wala talaga siyang makita. Habang balis ang kinakapa ang sahig, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang lola at sinubukang buhatin ito. Ngunit pagkatapos, naamoy niya ang dugo sa kanyang mga daliri. Nasugatan ang lola. Ang kanyang lola, na noong una ay inakala niyang nagbibiro lamang siya, ay unti-unting napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Talagang hindi na makakita ang kanyang apo. Ang mukha ni Sensei ay naging mapotla, ang kanyang mga mata ay walang laman, ang kanyang kaluluwa ay ganap na nawalan ng laman. Nagmakaawa siya sa kanyang lola na tawagan agad ang ospital. At doon na nagsimula ang mapait at hindi na mababaligtad na katotohanan. Opisyal na idineklarang permanenteng bulag si Sensei. Matapos may pagamot ang kanyang lola, sumakay ng taxi pauwi si Sensei. Mabilis na napansin ng driver, isang lalaking nagngangalang Tatsuya, na kamakailan lamang ay nabulag ang kanyang pasahero. Sa pagtatangkang aliwin si Sensei, casual na binanggit ni Tetsuya ang isang sipi mula sa kanyang paboritong manga. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Kapag masakit ang pakiramdam, ngumiti ka lang. Isa itong pamilyar na kasabihan, kahit masakit, dahil galing ito sa Only for You, ang mismong manga na isinulat ni Sensei. Dahil sa matinding emosyon, isiniwalat ni Sensei ang kanyang pagkakakilanlan. Noong una, hindi siya pinaniwalaan ni Tetsuya, hanggang sa sinabi sa kanya ni Sensei ang eksaktong hindi pa nailalabas na spoiler para sa huling kabanata. Labis na natigilan si Tetsuya. Nanlaki ang kanyang mga mata, at agad siyang yumoko bilang paggalang. Hindi makapaniwalang nakaupo na siya sa tabi ng kanyang bayani, kaya't nangako siyang tutulungan si Sensei. Anumang oras na kailanganin niya ito. Tinupad ni Tetsuya ang kanyang pangako, tinulungan niya si Sensei na malampasan ang kanyang bago at madilim na mundo. Dahil hindi na kayang alagaan ni Sensei ang kanyang lola, gumawa siya ng napakasakit na desisyon na ilagay ito sa isang nursing home. Nadurog ang kanyang puso, ngunit alam niyang para ito sa kaligtasan ng kanyang lola. Binilhan din siya ni Tetsuya ng braille book, para matutong magbasa at makipag-usap si Sensei sa pamamagitan ng paghawak. Gayunpaman, sa kabila ng suporta, hindi matanggap ni Sensei ang malupit na katotohanan ito. Nang maiwan siyang mag-isa sa kanyang madilim at tahimik na bahay, sumisigaw siya sa kawalan, umiiyak sa Diyos, bakit? Bakit Diyos? Bakit kailangang mangyari sa akin ang kakilakilabot na kapalaran na ito? Samantala, si Habiki ay lalong nababalisa dahil sa kawalan ng mga update. Dahil sa lubos na determinasyon, hinalugog niya ang social media at mga forum ng mga tagahanga, desperadong sinusubukang hanapin ang mangaka. Matapos ang ilang araw ng walang humpay na paghahanap, sa wakas ay natuklasan niya ang address ng bahay ni Sensei. Agad na pinuntahan ni Habiki iyon. Nang buksan ni Sensei ang pinto, mukha itong isang ganap na sira-sira, magulo at napabayan, na animoy isang palaboy. Isang napakalaking sakuna ang nangyari sa kanyang apartment, na sumasalamin sa isang lalaking tuluyang nawalan ng ganang mabuhay. Dahil bingi at pipi si Habiki, hindi ito nakasagot ng tanungin ni Sensei kung sino ang naroon. Dahil sa pagkadismaya sa katahimikan, marahas na isinara ni Sensei ang pinto at pinalayas siya. Pagbalik sa loob, narating ni Sensei ang kanyang tunay na punto ng pagkawasak. Sawang-sawa na sa kanyang miserableng buhay, marahas niyang sinira ang kanyang sariling apartment, hindi na niya kayang tiisin pa ang napakahirap na buhay na ito. Sa kanyang isipan, wala nang silbi ang kanyang buhay ngayon. Nilamon ng lubos na kawalan ng pag-asa, nagpasya si Sensei na wakasan ang lahat sa pamamagitan ng pagtalon mula sa balkonahe ng kanyang apartment. Ngunit nang akmang aalis na siya sa paamano, biglang marahas na sinira ni Habiki ang pinto ng kanyang apartment at sumugod pasulong, hinayla siya pabalik mula sa gilid. Labis na nalito si Sensei. Wala siyang ideya kung sino ang nagligtas sa kanya dahil hindi niya ito makita. Ngunit isang bagay ang naging napakalinaw.
Isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagliyab sa kanyang madilim na mundo, napagtanto na may isang tao pa rin dyan na nagmamalasakit sa kanya, kahit na hindi niya alam kung sino ang babae. Mula noong araw na iyon, regular na pumupunta si Habiki sa bahay ni Sensei. Dahan-dahan niyang nililinis ang kwarto nito, niluluto ang pagkain nito, at maingat pang ang inahit ang magulo at tumubong balbas nito. Nang walang binibigkas na kahit isang salita, nagsimula silang lubos na magkaintindihan. Dalawang nawawalang kaluluwa na parehong nawalan ng isang mahalagang bagay. Ang isa ay bulag, ang isa ay bingi. Unti-unti, sila ay bumuo ng isang malalim na koneksyon na hindi nangangailangan ng paningin o pandinig upang madama. Sa tuwing naglalakad si Sensei malapit sa balkonahe at samasagi sa isip niya ang madilim na pag-iisip na wakasan ang kanyang buhay, laging naroon si Habiki upang yakapin siya ng marahan mula sa likuran. Maaaring hindi siya makapagsalita ngunit ang kanyang mga salita ay maganda ang naipapahayag sa pamamagitan ng kanyang paghawak. Magiliw niyang sinusundan ang isang mensahe sa palad nito, kapag masakit ang pakiramdam, ngumiti ka lang. Ang simpleng haplos na iyon ay may taglay na init na tumatagos ng mas malalim kaysa sa anumang salitang kayang sabihin. Natigilan si Sensei, nang inig ang kanyang katawan habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano siya kamakasarili. Lubos niyang nilunod ang sarili niyang kawalan ng pag-asa kaya't nakalimutan niya ang tunay na kahulugan ng buhay at binaliwala ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Maya-maya, binisita ni Saori si Sensei, dala ang isang magandang balita. Iniabot niya sa kanya ang unang opisyal na nailathalang pisikal na kopya ng kanyang manga, ang Only for You. Dati, ang manga na ito ay umiiral lamang online ngunit ngayon, salamat sa lahat ng kanilang nakakapagod na pagsusumikap, sa wakas ay nailimbag na ito sa isang totoong libro. Dahan-daang hinaplos ni Sensei ang pabalat, desperadong sinusubukang isipin ang bawat linya at letrang may larawan na hindi na nakikita ng kanyang mga mata. Nakakalungkot at iron echo para sa kanya. Ang pangarap na hinabol niya sa buong buhay niya ay sa wakas ay natupad na, ngunit hindi na niya masaksihan ang kagandahan nito. Sa gitna ng kanyang tahimik na kalungkutan, sina Saori at Tetsuya ay nanatili sa kanyang tabi, hinihikayat siyang huwag tumigil sa paglikha. Dahil sa kanilang matibay na suporta, matapang na nagdesisyon si Sensei na magsimulang muli sa pagsusulat. Siya ang magdidikta ng kwento at si Saori naman ang gaganap bilang kanyang mga kamay, naguguhit ng manga batay sa kanyang mga ideya. Samantala, si Habiki ay gumawa ng isang napakalaking desisyon sa buhay. Pinili niyang iwan ang kanyang minamahal na trabaho sa paaralan ng mga bata upang kumuha ng bagong trabaho bilang tagalinis sa apartment building ni Sensei. Para sa kanya, ito ay isang kinakailangang sakripisyo para lamang mapalapit siya sa lalaking mahal niya. Sa kabilang banda, ipinakilala tayo sa isang lalaking nagngangalang Daisok. Isa siyang mayamang CEO, ang tagapagmana ng napakalaking kayamanan ng korporasyon. Nalaman natin na matagal nang umiibig si Daisok kay Habiki at balak niya itong pakasalan. Si Daisok ay may matinding pagkautol. Dahil dito, walang humpay siyang binyo-bully sa buong pagkabata niya. Ngunit isang araw, noong siya ay isang maliit na bata pa, dinala siya ng kanyang ama sa isang organisasyong pangkawanggawa ng kanilang pamilya at doon niya unang nakilala si Habiki. Habang ang lahat ng ibang mga bata ay malupit na tumatawa sa kanyang pagkautol, si Habiki lamang ang pumuri sa kanya. Dahil sa nag-iisang kabaitang iyon, umibig si Daisok sa kanya at minahal niya ito mula noon. Ngayon, sa kagustuhang mapalapit sa kanya, humingi ng tulong si Daisok sa kanyang sekretarya na si Megumi. Nagplano siya na gawing bagong mukha at modelo si Habiki para sa kanyang brand ng mga kosmetiko. Isang araw, tumingin si Habiki kay Megumi ng matagal bago nag-type ng isang simpleng pangungusap sa kanyang telepono. Gusto kong matutunan kung paano tumugtog ng Troy Murray sa piano, ang kanta mula sa manga, para lamang sa iyo. Ang himig na ito ay may napakalalim na kahulugan para kina Habiki at Sensei. Ngumiti si Megumi ng mainit at sumulat pabalik, pwede kang mag-practice ng piano dito kahit kailan mo gusto. Pagkatapos ay nag-type si Habiki ng isa na namang nakakasakit ng pusong matamis na mensahe. Gusto kong tugtugin ito para sa isang taong mahal ko. Ang magaspang at tapat na pag-amin na iyon ay sandaling nawalan ng masabi si Megumi, nakatitig lamang sa bingi na babaeng nasa harap niya na nagmamahal ng wagas at sa kakaibang ganda. Lumipas ang mga araw, at mas lalong lumalapit sina Sensei at Habiki. Madalas silang mamasyal sa parke,
mag-usap sa pamamagitan ng banayad na haplos at sa kanilang mga telepono. Gumagamit si Sensei ng voice-to-text app, para mabasa ni Hibiki ang kanyang mga salita habang nagtatype si Hibiki ng mga mensaheng kino-convert sa audio para marinig ni Sensei. Ito ay isang magandang pagsasama ng dalawang magkahiwalay na mundo, isang bulag at isang bingi, na nag-uusap sa paraang lumalampas sa limitasyon ng kanilang mga pandama. Samantala, lumalakas ang pagkahumaling ni Daisuk kay Hibiki, at palihim niya itong sinusundan. Isang araw, biglang huminto si Hibiki sa tabi ng nakaparadang sasakyan ni Daisuk para gamiting salamin ang tinted na bintana. Labis na natarante si Daisuk, takot na baka mahuli niya itong nagmamasid sa kanya mula sa loob. Mabilis siyang panyanatag ng kanyang driver, huwag kang mag-alala, madilim ang mga bintana mula sa labas. Tumango lang si Daisuk, tahimik na nakatitig kay Hibiki mula sa salamin, ang kanyang puso ay mabigat sa pinaghalong obsessive love at nagbabantang guilt. Nang gabing iyon, sa ilalim ng marahang kumukupas na kulay kahel na kalangitan, random na tinanong ni Sensei si Hibiki gamit ang kanyang phone app, ano ang pangarap mo? Malumanay na ngumiti si Hibiki at tinype ang kanyang reply, para maging isang masayang nobya. Natahimik si Sensei ng ilang segundo bago nag-type pabalik gamit ang nanginginig na mga kamay, kung ganoon nga, tutuparin ko ang pangarap mo. Matagal na tinitigan siya ni Hibiki, habang nakangiti ng tahimik ngunit may malalim na kahulugan. Sa tahimik na sandaling iyon, ang dalawang pusong labis na nasaktan ay muling nagsimulang maniwala sa pag-ibig, sa mga panaginip, at sa kanilang pinagsamang kinabukasan. Kalaunan, binisita ni Sensei ang kanyang lola sa nursing home, at isinama niya si Hibiki. Opisyal niyang ipinakilala si Hibiki sa kanyang lola at buong tapang na humingi ng basbas, na ipinahayag na handa na silang dalawa na dalhin ang kanilang relasyon sa mas seryosong antas. Noong una, tumanggi ang kanyang lola. Labis siyang nag-aalala, bulag na ang apo niya, kaya bakit pa niya kailangang pakasalan ang isang babaeng bingi? Hindi naman sa hindi niya nirerespeto si Hibiki, pero takot talaga siya na baka lalong mahirap ang buhay ni Sensei kung magpapakasal siya sa isang taong may malubhang pisikal na limitasyon. Pero ayaw sumuko ni Hibiki. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi, lumuhad siya at taos-pusong nagmakaawa para sa basbas ng lola. Pumasok si Sensei, at madamdaming sinabi na si Hibiki ang pinakamalakas at pinakatunay na babaeng nakilala niya. Tiniyak niya sa kanyang lola na ang pagiging kasama si Hibiki ay talagang nagpapagaan at nagpapakahulugan sa kanyang madilim na buhay. Dahil nasaksihan ang napakalalim at dalisay na pagmamahalan sa pagitan nila, sa wakas ay lumambot ang lola ni Sensei, ngumiti, at binasbasan sila. Kinabukasan, hiniling ni Sensei kay Tetsuya na ihatid siya sa isang tindahan ng alahas. Balak niyang bumili ng singsing sa pakikipagtipan para kay Hibiki upang patunayan ang kanyang lubos na pangako. Ngunit nang matagpuan niya ang perpektong singsing, tumahimik siya. Napakamahal ng presyo, at wala talaga siyang sapat na pera. Dahil sa sakit ng puso, pinilit niya ang sarili na umalis, na pagdesisyonan na kailangan niyang magtrabaho ng mas mabuti at mag-ipon ng sapat na pera para mabili ang singsing na iyon. Paglabas niya ng tindahan, biglang sumulpat si Daisuk mula sa kung saan at inalok siyang sumakay. Magalang na tumanggi si Sensei, sinabing mas gusto na lang niyang mag-taxi. Ngunit mapanlin lang si Daisuk. Patago niyang inutusan ang kanyang tsuper na ay parada ang kanyang mamahaling kotse at nilinlang ang bulag na Sensei na maniwala na ito ay isang online taxi. Pagpasok pa lang, agad na naramdaman ni Sensei na may kakaiba. Parang isang mamahaling kotse ang mga upuan. Mabuti na lang at mabilis na nakaisip ng maayos na dahilan si Daisuk. Habang nag-uusap sila, nagsimulang magyabang si Daisuk tungkol sa kanyang gawaing pagkakawanggawa. Binabanggit kung gaano niya kamahal ang pagtulong sa mga kapaspalad, at sinisikap niyang magmukhang isang tunay na taong walang pag-iimbot. Gayunpaman, ang matalas na likas na ugali ni Sensei ay nagsasabi sa kanya na may mali. Kahit na napakabait ni Daisuk, pakiramdam ni Sensei ay lubos siyang minamaliit, na para bang minamaliit siya dahil lamang sa kanyang kapansanan. Dahil sa nakakabahalang pakiramdam na iyon, mariing sinabihan ni Sensei si Daisuk na itigil na ang pagkaawa sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ng mga tagapaglathala si Sensei dala ang mga pangunahing balita. Ang adaptasyon ng live-action na pelikula ng Only for You ay magsisimula ng iproduce sa huling bahagi ng taong ito. Sinabi sa kanila ni Sensei na isinulat na niya muli ang katapusan. Tumanggi siyang patayin ang kanyang pangunahing tauhan, si Sumire.
Sa halip, kung talagang kailangan nila ng isang trahedya, magdurusa ito sa isang sakit na walang lunas. Para kay Sensei, kailangang manatiling buhay si Sumire dahil siya ang sukdulang simbolo ng pag-asa. Ngunit malamig na tumutol ang mga tagapaglathala, sinasabing hindi pa ito sapat na trahedya. Hiniling nila na mamatay si Sumire sa isang brutal na aksidente sa sasakyan sa huli upang mapakinabangan ang epekto ng pagkabigla. Noong una, mariing tumanggi si Sensei na sirain ang kanyang orihinal na pananaw. Ngunit pagkatapos ay isang malaking bonus ang kanilang iniharap sa kanya. Dahil sa desperasyon na mabili ang magandang singsing sa pakikipagtipan para kay Hibiki, nawasak ang kanyang determinasyon. Isinakripisyo niya ang kanyang kwento para sa pera. Dala ang paunang bayad, agad niyang binili ang singsing, plano niyang sorpresahin si Hibiki ng gabing iyon. Ngunit pag-uwi niya, mukhang labis na nasaktan si Hibiki at hinarap siya gamit ang kanilang app. Tinanong niya kung bakit biglang nagkasakit ng malubha si Sumire dahil sa bagong draft. Hindi ito ang Sumire na orihinal niyang isinulat. At tuluyan nitong winawasak ang pag-asa ng mga taong katulad niya na umaasa sa manga na ito para sa inspirasyon. Napahagulgol si Sensei, inamin na kahit kailan ay hindi niya gustong baguhin ang kwento. Ngunit ang mapait na katotohanan ay isa lamang akong bulag, may kapansanan na hindi nakakakita. Kailangan ko ng pera para mapasaya ka at masuportahan ang ating mga buhay. Mali ba talagang ibenta ang aking mga mithiin para dyan? Kinabukasan, habang natutulog pa rin si Sensei sa sofa, tahimik na umalis si Hibiki bago pa man niya maibigay ang singsing. Habang nasa trabaho, nakakita si Hibiki ng isang patalastas para sa isang operasyon sa corneal transplant. Maaari nitong maibalik ang paningin ni Sensei, ngunit napakamahal ng gastos. Nang maalala ang malaking alok ni Daisuke sa pagmamodelo, gumawa si Hibiki ng isang walang pag-iimbot at nakakasakit na desisyon. Magiging modelo niya ito para lang kumita ng sapat na pera para mapagaling ang lalaking mahal niya. Agad na sinalubong ni Hibiki si Megumi, na tuwang-tuwa, at dinala siya diretso sa isang photoshoot. Si Hibiki ay binigyan ng isang nakamamanghang makeover, na isinuot ang isang napakagandang gown. Ang kanyang nakamamanghang pagbabago ay nag-iwan sa buong crew na lubos na nabighani. Ang photoshoot ay isang napakalaking tagumpay. Pagkalipas ng ilang araw, opisyal na napili si Hibiki bilang mukha ng Kelly Edo, ang tatak ng mga kosmetiko ni Daisuke. Nang dumating ang oras para pumirma ng kontrata, halatang nanginginig sa kaba si Daisuke. Si Megumi, na nakaupo sa tapat ni Hibiki, ay sinubukang senadorya-san si Hibiki na manatiling kalmado. Ngunit sa kanyang labis na pagkataranta, natisod si Daisuke. Sa harap mismo ni Hibiki, aksidente niyang napagtapat ang kanyang pag-ibig dito gamit ang sign language. Kahit hindi ito naririnig, agad na naunawaan ni Hibiki ang lahat. Isang nakakadurog ng pusong realisasyon ang tumama sa kanya. Nagkunwari lamang si Megumi na nakikipagkaibigan sa kanya para lamang pagsilbihan ang romantikong plano ni Daisuke. Walang binibigkas na kahit isang salita, tinitigan sila ni Hibiki ng may matinding pagkadismaya, kinansela agad ang kontrata, at lumabas ng silid. Sa ibang lugar, isang malaking producer ang lumapit kay Sensei dala ang isang nakakagulat na alok, 15 milyong yen para mabili ang buong karapatan sa pagmamay-ari ng kanyang manga. Isa itong malaking halaga ng pera na nakapagpabago ng buhay. Sandali na nag-atubili si Sensei. Ngunit ang kanyang manga na lang ang natitirang bahagi ng kanyang pagmamalaki. Ang tuluyang pagbebenta nito ay parang pagbebenta na rin ng kanyang kaluluwa. Tanggihan niya ng diretso ang alok. Nabigla ang mga tagapaglathala. Ipinagpalit niya lang ang kanyang kwento kapalit ng mas maliit na bonus kanina. Pero iba ang pagkakataong ito. Matapos ang kanyang madamdaming pagtatalo kay Hibiki, naging matatag na ang kaluluwa ni Sensei. Wala na siyang pakialam sa pera o katanyagan. Ang tanging mga bagay na bumubuhay sa kanyang madilim na mundo ay si Hibiki at ang dalisay na kahulugan sa likod ng kwentong isinulat niya. Habang pauwi, biglang sumakit ang kanyang ulo. Umugang ng marahas ang mundo, at siya ay natamba. Nang sa wakas ay nagkamalay na siya, nakahiga na siya sa kama ng ospital, kasama si Daisuke na nakaupo sa tabi niya. Ibinahagi ng doktor ang pinakamasakit na balitang may isip. Ang glaucoma na naging sanhi ng pagkabulag ni Sensei ay hindi lamang isang simpleng sakit sa mata. Mayroong mas madilim at mas nakamamatay na sanhi. Isang lubhang malignant na tumor sa utak. Ang tumor ang nagnakaw ng kanyang paningin. Paralisado si Sensei dahil sa pagkabigla.
Akala niya ang pagkawala ng kanyang paningin ang pinakamasamang kapalaran na maaari niyang maranasan. Ngunit pinaglalaroan siya ng sansinukob ng isang hindi maisip na malupit na biro. Patuloy na ibinibigay ng doktor ang huling suntok. Kaunti na lang ang natitirang oras ni Sensei para mabuhay. Ang tanging pag-asa niya ay isang doktor na may mataas na antas ng kasanayan sa Amerika. Alam ni Sensei na mahal ni Daisuk si Hibiki. Dahil doon, gumawa siya ng isang nakakasakit na desisyon. Ayaw niyang danasin ni Hibiki ang walang katapusang paghihirap ng panonood sa kanyang pagkamatay. Nagmakaawa siya kay Daisuk na ilihim sa lahat ang kanyang malubhang karamdaman. At dahil sa sakit ng puso, hiniling niya kay Daisuk na alagaan si Hibiki kapag wala na ito. Natarante si Daisuk na nagmakaawa kay Sensei na magpagamot, ngunit sumuko na si Sensei. Sa kanyang isipan, nakatadhana na siyang mamatay sa lalong madaling panahon, at walang silbi ang pakikipaglaban dito. Tahimik na sinimulan ni Sensei ang kanyang huling pamamaalam sa kanyang mga mahal sa buhay, itinatago ang madilim na katotohanan ng kanyang tumor. Binisita niya ang kanyang lola sa nursing home, magiliw na hinihiling dito na manatiling malusog. Niyakap niya si Tetsuya, at bahagyang binanggit na aalis muna ito ng ilang sandali. At sa wakas, pumunta siya kay Hibiki. Hindi siya nagpaliwanag kahit isa. Niyakap niya ito ng mahigpit at mayabang, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, sinenyasan ang mga salitang, "Mahal kita." Nang hapong iyon, pag-uwi ni Hibiki, nadatnan niyang walang tao ang bahay. Wala si Sensei. Sa halip, nakakita siya ng isang nakakadurog ng pusong liham na iniwan nito. Doon, lubos na humingi ng tawad si Sensei dahil sa pagkabigo niyang matupad ang kanyang pangarap na maging isang masayang nobya. Pagkabasa niya ng mga salitang iyon, napaiyak si Hibiki ng husto. Dahil sa desperasyon, agad siyang tumakbo palabas ng bahay, at hinahanap ito kahit saan. Samantala, lumabas na palihim na pumunta si Sensei sa bahay ni Sayori. Gamit ang kaunting lakas na natitira sa kanya, determinado siyang tapusin ang huling kabanata ng kanyang manga bago siya mamatay. Nagmakaawa siya kay Sayori na tulungan siyang iguhit ang manuskrito. Dahil hindi na siya makakita, ang kaya na lamang ng kanyang nanginginig na mga kamay ay ang pagkamot sa pinakamagaspang at pinakamarupok na mga dibuho. Kinabukasan, ang nalungkot na si Hibiki ay biglang nilapitan ni Megumi, na taos-pusong humingi ng tawad sa panlilinlang sa kanya kanina. Ngunit bago pa man magalit si Hibiki, hiniling ni Megumi sa kanya na pakinggan na lang ang tunay na dahilan kung bakit ginawa ni Daisuk ang lahat ng ito. Pumayag si Hibiki na makilala si Daisuk. Doon, ibinunyag ni Daisuk ang kanyang masakit na nakaraan at ipinaliwanag kung bakit niya ito minahal ng lubos. Narinig ang kanyang kwento, sa wakas ay naunawaan ni Hibiki ang kanyang nararamdaman, ngunit sa mahinahong katatagan, tinanggihan pa rin niya ito. Dahil ang tanging lalaking mamahalin niya ay si Sensei. Nang marinig ang kanyang matatag na sagot, tuluyang sumuko si Daisuk. Ngunit pagkatapos, nagpakawala siya ng isang mapaminsalang bomba ng katotohanan. Hindi kailanman makakasama ni Hibiki si Sensei, dahil si Sensei ay nagdurusa sa isang lubhang malignant na tumor at wala nang gaanong natitirang oras para mabuhay. Nang marinig ang nakapangangilabot na katotohanan ito, naparalisa si Hibiki sa gulat. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumakbo palayo upang hanapin si Sensei. Nang mapagtanto ni Daisuk na ang puso ni Hibiki ay kay Sensei na lamang, tinanggap niya sa wakas ang mapait na katotohanan na hindi niya ito kailanman mamahalin. Ngunit tunay pa rin niyang nais na makita itong masaya. Dahil doon, agad na pinakilos ni Daisuk ang buong tauhan ng kanyang kumpanya, inutusan silang pumunta sa mga kalye at hanapin din si Sensei, para lang makita ni Hibiki ang lalaking mahal niya sa huling pagkakataon. Habang nagtatatakbo sa mga kalye at hinahanap si Sensei, biglang may lumabas na notification sa telepono ni Hibiki, ang huling kabanata ng Only for You ay kalalabas lang. Agad itong binasa ni Hibiki. Magulo at hindi perpekto ang mga drawing dahil iginuhit ito ni Sensei nang walang pahintulot. At sa pinakahuling panel, mayroong pangwakas at napakagandang pangwakas na mensahe. Huwag sumuko, kahit sa gitna ng lahat ng limitasyon, kahit mahina ang katawang ito, yayakapin pa rin kita, kahit na ang distansya at oras ay maging mahabang hadlang. Kapag nasasaktan ka, ngumiti ka lang. Dumating si Hibiki sa bahay ni Saori, nagdarasal na naroon si Sensei. Ngunit isang umiiyak na Saori ang nagsabi sa kanya na kakaalis lang ni Sensei, at hindi niya ito mapigilan.
Lumabas si Sensei sa gitna ng bumabagsak na nyebe, sinasabing hindi na ito babalik. Pagkatapos ay iniabot ni Saori kay Hibiki ang isang maliit na kahon, ang singsing sa pakikipagtipan na binili ni Sensei ngunit hindi na niya ito nabigyan ng pagkakataong ibigay sa kanya. Hawak ang singsing, agad na tumakbo pabalik si Hibiki sa gitna ng nagyayelong nyebe, desperadong hinahanap si Sensei. At ngayon, hindi na siya nag-iisa. Si Tetsuya ay nagmamaneho rin sa lungsod, balis ang hinahanap siya. Sa ibang lugar, sina Daisuke at Megumi ay nagkokoordina ng isang malawakang paghahanap. Napagtanto nila na ang tanging paraan upang makabawi sa kanilang mga pagkakamali ay ang tulungan ang dalawang magkasintahang ito na nagkita sa huling pagkakataon. Gamit ang kanyang napakalaking kayamanan, ipinalabas ni Daisuke ang isang video ni Hibiki na tumutugtog ng piano melody ng Trey Murray sa mga higanteng billboard at video drone sa buong lungsod, at ikinalat ito sa buong social media. Umaasa siya na saan man naroon si Sensei, maririnig niya ang kanta at hahayaan si Hibiki na mahanap siya. Dahil sa walang humpay na pagsisikap ng lahat, sa wakas ay natagpuan ni Hibiki si Sensei. Nanghihina siyang nakaupo sa malamig na nyebe, blankong nakatitig sa parke kung saan sila madalas magkasama. Sumugod si Hibiki at, mahigpit na niyakap siya mula sa likuran. At sa mga huling sandali ng kanyang paglalaho, ipininta sa isip ni Sensei ang isang napakagandang ilusyon ng kung ano sana ang nangyari, kung hindi lang naging napakalupit sa kanya ng tadhana. Sa kanyang isipan, naisip niya ang isang himala, kung saan siya ay gumaling, sa wakas ay nakita niya ang napakagandang mukha ni Hibiki habang nakasuot ito ng napakagandang damit pangkasal. Naiisip niya silang ikakasal sa isang napakagandang simbahan, napapalibutan ng mainit at nakangiting mga mukha ng lahat ng kanilang minamahal. Ngunit marahil, mararanasan niya lamang ang perpektong kaligayahang iyon sa susunod na buhay. Habang unti-unting naglalaho ang magandang ilusyong iyon, si Sensei ay huminga ng malalim at payapang pumanaw sa mapagmahal na yakap ni Hibiki.